Sige, magsimula po tayo. Let's pray. Let's pray po. Ama namin, maraming salamat sa natapos naming morning worship. Nihiling po namin na itong pag-aaral namin ay maging beneficial din sa amin at magkaroon kami ng productive na discussion tungkol sa blessing ng gospel mo na tinatawag na union with Christ. Pakikipag-isa sa iyong bugtong anak na si Jesus. Maraming salamat po for this opportunity na makapag-aral kami tungkol sa tinatamasa na namin na pagpapala sa Ebanghelyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Nung pinakinggan ko sila Sinclair Ferguson, meron silang isang conference na nakafocus yung conference nila sa union with Christ dito sa mismong topic natin. At sinabi doon ni Sinclair Ferguson na pag pinag-usapan daw natin yung pagpapala ng Ebanghelyo, ang pinaka-proper na sabihin ay hindi meron tayong tinanggap. Hindi proper na sabihin that we receive something. Sabi niya, mas proper na sabihin natin na meron tayong tinanggap na sino. We received someone. Meron tayong persona na tinanggap. At ang pinatutungkulan niya doon ay walang iba kung hindi yung Panginoong Jesus. Na ang pinakatinanggap natin sa usapin ng salvation, sa usapin ng gospel, ang tinanggap natin ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. At yung pinag-uusapan nila dito ay yung union with Christ. Na meron tayong pakikipag-isa. Meron ng pag-iisa yung mananampalataya at ang Panginoong Jesus. Napaka-akma rin siya providentially dun sa sermon kanina. Dahil yung sermon ay regarding sa hindi mo pwede paghiwalay niya mag-asawa. So, yung union with Christ ay tungkol din doon. Yun yung pinaka-image ng gospel eh. Si Jesus at ang Kristiyano ay merong pag-iisa. May union na. Sa union ng marriage ay union ng husband at wife. Sa union ng gospel ay union ni Christ at ng sinner. Nung makasalanang nagsisisi. Kaya pag pinag-usapan natin ang union with Christ, hindi lang natin pinag-uusapan isa sa mga maraming blessings ng gospel, kung hindi ito yung pinaka-blessing ng gospel. Kaya natin matatanggap yung justification, matatanggap natin yung adoption, matatanggap natin yung sanctification dahil dito. Dahil pinag-isa tayo kay Jesus. Pero ang biblical word ng Bible dito ay yung tinatawag na in Christ. In Christ, in Him. Dalawang section. Una yung we are in Christ and Christ is in us. Napaka-pervasive nito sa Bible, pinakamarami ay kay Apostle Paul sa mga letters niya. So for example, yung word na tayo ay na kay Kristo na, we are in Christ, ang daming verses sa Corinthians, sa John, kay Apostle John meron nun. 1 Corinthians 15, 2 Corinthians 12, Galatians 3:28, Ephesians 1:4, Philippians 3:9, 1 Thessalonians 4:16, 1 John 4:13. Ang dami. Sinasabi na ang mga mananampalataya, sila na nagsisi sa kasalanan at nanalig kay Jesus sa kanyang krus, sila daw ay na kay Kristo na. On the other side, si Kristo ay nasa atin na. Another word yan. Galatians 2, Colossians 1, Romans 8, 2 Corinthians 13, at Ephesians chapter 3. So ito yung dalawang sides. Christ is in us and we are in Christ. So may mga passages kung saan yung dalawang term na yan ay magkaparehong nandun. John 6:56, John 15:4, 1 John chapter 4, verse 13. Hindi natin matatalakay lahat, pero ito yung broader scope ng pakikipag-isa kay Jesus. Una, magtatawag po ako na magbabasa. Nandito na sa text na, andito na sa copy niya yung mga verses. Hilingin ko na lang kayo na magbasa. For example, may union with Christ sa usapin ng eternity pa lang. Ephesians 1:3. Deacon Gino, pwedeng pabasa. Ephesians 1:3. Okay. Even as the Father chose us indeed for the foundation of the world. Okay. So, sinabi, pinili tayo in Him. Yung in Him ay pakikipag-isa kay Jesus. Pinili tayo para makipag-isa kay Jesus. Dito naman, sa
Christ event. Nung namatay si Jesus, nabuhay na siyang muli. Ito rin ay may kinalaman sa pakikipag-isa natin sa Kanya. History yun ha. Nung namatay si Jesus, may pakikipag-isa tayo doon. So, Romans 6:5-6, Roy, pwede pabasa. If we have been united with him in the death, we shall certainly be united with him in the resurrection by peace. We know that our old self was crucified with him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we will no longer be enslaved. To sin. Thank you, bro. So, makita niyo mga words united with Him. Kung meron tayong pakikipag-isa sa kamatayan niya, meron tayong pakikipag-isa sa pagkabuhay niya. So, usapin ito ng sanctification at ang historical event nung kamatayan ng Panginoong Jesus. So, 1 Thessalonians 4:14. Paul, pwede pabasa. 1 Thessalonians 4:14. For since we believe that Jesus died and rose again, even so through Jesus, God will bring with Him those who have fallen asleep. Amen. So yung kanina, yung Christ event, sanctification yon. Ito naman, literal na resurrection. Kung tayo daw ay na kay Jesus na, we will be resurrected with Jesus. Dahil may resurrection siya, may pakikipag-isa tayo sa Kanya, magkakaroon din tayo ng resurrection. Ganon din yung point ng 1 Corinthians 15 verse 22. Arvin, pwede pabasa sa copy. 1 Corinthians 15:22 in resurrection. 1 Corinthians 15 verse 22. For as in Adam all died, so also in Christ shall all be made alive. Amen. So, may union tayo with Adam, pero naging Kristiyano tayo, nawala na yung union natin kay Adam, nagkaroon tayo ng union with Christ. Sabi ni Murray, the orbit of union with Christ has two foci. One, the electing love of God the Father in the council of eternity. The other, glorification with Christ in the manifestation of His glory. The former has no beginning and the latter has no end. So ganito ka-glorious yung union with Christ. Nagsimula sa walang hanggan, walang simula, at wala ring katapusan sa walang hanggan. Yung matatamasa natin doon sa pakikipag-isa kay Hesukristo. I want to clarify that, na yung pakikipag-isa natin kay Jesus, totoo yun na plano ito ng Diyos mula pa sa walang hanggan, pero may point in time kung saan experientially nangyayari siya. So, nung hindi pa tayo Kristiyano, wala pa tayong pakikipag-isa kay Jesus. Hindi lahat ng tao ay may pakikipag-isa kay Jesus. Merong mga tao na walang pakikipag-isa kay Jesus. Kapag pinanganak ang isang tao, wala pa siyang pakikipag-isa kay Jesus. Nangyayari yung union na yon upon repentance and faith. Yun yung call of the gospel. Kailangan mo magsisi manampalataya para makipag-isa ka kay Jesus. Hindi ito natural na nangyayari. Ito'y supernatural na nangyayari dahil ito'y kaligtasan. Kaya namin tinatawagan yung mga hindi pa Kristiyano na maging Kristiyano. Dahil wala sila kay Jesus, na kay Adan sila, ang gusto natin ay makipag-isa kay Hesukristo. At hindi ito nangyayari sa mga ritual, hindi ito nangyayari kapag nagsimba, hindi ito nangyayari kapag binasa ng tubig sa bautismo, nangyayari ito kapag ang tao ay nagsisi at nanalig kay Jesus para sa kaligtasan. Nangyayari yung union na yun, nag-iisa. Yung union ng pag-aasawa, formally nangyayari yun sa wedding day. Kapag in-utter na yung covenant, pinataw na yung blessing ng may authority. Ang daming yung mga members, tinatanong kailan ako magkakaroon ng lisensya magkasal eh. Wala pa ako lisensya. Hindi ko, walang, walang authority yon. Sa salvation, yun yung authority ng Diyos. Sinasabi ng Diyos na isa ka na kay Jesus upon your faith and repentance. Sa kasal, kapag nag-covenant na silang dalawa, bago sila ikasal, hindi sila iisa. Iisa sila pag kinasal na sila. Sa faith, nagiging united tayo with Christ kapag nagsisi na tayo. Walang pagsisisi, walang pakikipag-isa. Walang pananalig kay Jesus, walang pakikipag-isa.
Kaya may distinction, may unbelievers, hindi united kay Christ, at may believers, mga united kay Christ. Kaya yun ang panawagan natin, be united with Christ. Kaya yung conversion na yun na nangyayari, na ay necessary para sa actual na pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo. So, yun lang, mabilis lang yun. So, any question muna. Tapos pupunta tayo second page kung mayroong ibang question. Any question po sa union with Christ? Yung sa second page, doon natin i-relate ito doon sa mga nakaraang gospel blessings. Paano siya nangyayari? Any question? Sir Manny? Sabi doon, dahil kay Adam may una, ang makasalanan may union kay Adam. Then, nung nalig siya kay Kristo, may union na siya kay Christ. But since may nananatili pa rin ng mga Kristiyano, ibig sabihin mo nung past phase, may natitira pa rin union with Adam or totally na siya. Kumbaga, para bang may katulad ng sanctification, may positional na category tsaka yung yung progressive. Sa exclusive sa sanctification yun eh. Kasi yung sanctification, meron siyang ongoing work dahil sa sin. Pero yung sa union with Christ, wala siyang ganong category. Kung nagkakasala tayo dahil meron pa nananatiling kasalanan, pero kahit na ganon, hindi nawawala yung union natin kay Christ. Hindi nawawala, hindi nasisira yon dahil dun sa mga nanatiling kasalanan. So, pero hindi rin natin siya matatawag na may natitira pang union kay Adam. So, hindi siya makakategorize na ganon kasi totally under na tayo kay Christ. Kaya yung mga remaining sins natin, matatawag na abnormality siya. Kumaga, yun yung rebelde, yun yung hindi na dapat nandun, pero nandun pa rin while we are here on earth. So, hindi siya matatawag na may in Adam pa. Tapos wala ring progressive sa union with Christ. Parang once na meron ka ng pakikipag kay Jesus, final na yon na may pakikipag-isa sa Panginoong Jesus. Pero mas sa glory, dun lang siya mas mare-reveal fully na dito ka makikita na talaga ka may pakikipag-isa kay Jesus. Pero objective siya na experience na siya ng believer sa kanyang repentance at faith. Follow up. Other question? Magfo-fall din ba sa union with Christ po yung intercession niya for us and also yung advocacy? Yung him being an advocate whenever we sin? Yun ay ongoing work ni Christ, kaya tayo may union sa Kanya. Dahil may union tayo sa Kanya, ginagawa yon. At para magkaroon tayo ng union sa Kanya, ginagawa niya yon. So outside yon, yun yung work ni Christ para una, maging one tayo sa Kanya, at para mapanatiling one tayo sa Kanya. So, tapos na yung kamatayan ni Jesus, pero nagpe-pray pa rin siya hanggang ngayon to perfectly maintain that union. So, ang gandang example nun sa mga marriage. Na sa simula, sinisimulan pero pinapanatili siya. Ganun yung ginagawa ng Panginoong Jesus. Yung ginagawa niyang work ay outside the union and for the union with Christ. So, kaya na tayo pinagpe-pray dahil pinili tayo ng Ama maging sa Kanya, at para mapanatili yun, pinapanalangin niya tayo. He died for that union, He's praying for that union. Yun yung blessing. Ang union with Christ ay blessing, yung pagiging advocate niya at prayer niya ay work niya. Pinagtatrabahuhan niya itong pag-iisang ito. Hindi niya hayaan na mawala yung union na yun, kaya siya nagpe-pray, kaya siya namatay. So, ganun kung natin makikita yung distinction niya pag kinategorize natin siya. Follow. Sorry? Maintaining work ni Christ. Yes. Minemaintain ni Christ yung union natin sa Kanya. At perfect yun, hindi yun mababali dahil perfectly obedient siya at glorified na siya. Meron pa. So, meron pa po. Sige, tuloy natin sa second page.
dito na tayo sa ano yung kinalaman ng union with Christ dun sa ibang mga blessings before. Tinuro ni Pastor Erdy yung justification, pagpapatawad, pagtuturing na matuwid, adoption, si Deacon Gino tinuro yung pag-aampon, at nung nakaraang Sunday, tinuro natin yung sanctification, pagpapabanal. Kaya katulad ng binanggit natin kanina, lahat ng to ay blessing dahil meron tayong pakikipag-isa kay Jesus. Nung tinanggap natin si Jesus, yung naging in Christ na tayo, lahat to ay tinanggap natin dahil doon. Dahil may union tayo sa Kanya. Ephesians chapter 1 verse 3, sabi dito, "Blessed be the God and Father of our Lord, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing." Take note, every spiritual blessing in the heavenly places. Yung pakikipag-isa natin kay Jesus, ang resulta nun ay tatanggapin natin yung lahat ng mga espiritual na mga pagpapala. At yan yung mga pinag-usapan natin, justification. Alam niyo ba na si Jesus ay na-justify? Pero yung word ng Bible ay vindication. Siya ay pinatunayan na walang sala. Nung nabuhay na muli si Jesus, nag-resurrect si Jesus, pinatunayan na wala siyang kasalanan. Bumangon siya sa hukay dahil pinatunayan, wala siyang kasalanan, hindi siya dapat manatili na patay. Yun ay vindication ni Jesus. Now, kaya tayo may justification. Dahil na unang nangyari sa Kanya, ngayon ay ginawa sa atin. So, pwede niyong basahin Romans chapter 8, verse 33 to 34, Philippians chapter 3, verse 9. Basahin ko lang yung Philippians. Kasi nandun yung word na in Him. "And be found in Him, not having my own righteousness from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness from God on the basis of faith." So, pag may pakikipag-isa sa Kanya, yung katwiran na ni Kristo ang nasa atin, na basehan kung bakit tayo tinuturing na matuwid. Adoption, number 2. Dahil si Jesus ang original na anak, tayo ay tinuturing na mga ampon na anak. Jesus was the original son. Therefore, we are treated as sons and daughter. Babalikan ko yung turo ni Deacon Gino, no? Yung adoption ay hindi, adoption ng gospel ay hindi natin pwedeng isipin na yung adoption sa mga telenovela. Kasi mga pag-aampon sa telenovela, may hierarchy. Iba yung trato sa anak mo at iba yung trato sa ampon. Sabi, kaya hindi ka binibigyan regalo kasi ampon ka lang. Yan. Ganon. Hindi ganon yung scriptural idea ng adoption. Ang adoption ay tinuturing kang tunay na anak kahit hindi ka tunay na anak. Yun yung, hindi yan may mas mababa yung adopted. Parang narinig ko dun sa history nga, mas mataas pa yung turing sa mga adopted sa Roman culture. So, pag pinag-usapan dito na dahil si Jesus yung anak, may pakikipag-isa tayo sa Kanya, kaya tinuturing tayo mga anak. Dahil sa Kanya. Sabi ng Hebrews, He is our elder brother. Siya'y panganay natin na kapatid, yung Panginoong Hesukristo. So, bakit tayo na-adopt? Ephesians 1, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Dahil hindi lahat ng tao ay may pakikipag-isa kay Jesus. Hindi totoo yun, ha? Kasi nasa Roman Catholic country tayo, ang tingin sa lahat ng tao ay anak tayong lahat ng Diyos. Hindi. Hindi. Anak ng demonyo at anak ng Diyos. Anak under Adam at anak ng Diyos. Sila namang hindi pa nananampalataya ay hindi anak ng Diyos. Kasi ang mga anak ng Diyos, sila lang ang mga inampon ng Diyos. Hindi tayo anak, inampon tayo ng Diyos. Kaya tinatawagan sa repentance at faith. Ang mga adopted sons lang ay ang mga tunay na mga Kristiyano. At yun yung glory ng blessing ng gospel. Tinuturing tayong anak kahit hindi tayo anak. Alam nyo, baliwala tong blessing ng adoption kung lahat pala tayo anak. Bakit pa may blessing ng adoption, anak pala tayo lahat?
Hindi. Kasi hindi tayo anak lahat, kaya namatay si Jesus para ituring tayong anak. That's the purpose of the death of Jesus. At yun yung meron tayo sa union with Christ. Tayo ay inampon dahil sabi ng original na anak. Dahil sabi ng original na anak. Number 3, yung sanctification, si Jesus ay sinanctify din sa kanyang pagiging tao. Hindi na kailangan i-sanctify ni Jesus sapagkat Diyos niya. Pero sa pagkatao ng Panginoong Yesus, sabi sa John chapter 3, He was given the Spirit without measure. Siya ay pinuno ng banal na Spirito ng walang dulo. Sobra yung binigay sa Panginoong Hesus. Alam niyo, sinabi sa Luke chapter 2, verse 52, Jesus grew in wisdom and stature, in favor with God and men. Lumalago si Jesus sa pabor sa Diyos. Lumalago si Jesus sa karunungan. Sapagkat Diyos niya, siya ay omniscient. Sa pagkatao niya, kailangan niyang lumago. Kailangan niya ng sanctifying work ng Holy Spirit. Wala siyang kasalanan, pero kailangan niyang lumago. Dahil hindi ito black and white na unholy at holy. Ito ay unholy, may degrees ng unholiness. Holy, may degrees ng holiness. Hindi ito black and white lang. So si Jesus, wala siyang kasalanan, pero meron siyang holiness na growing. Yun yung ibinibigay sa atin, yung pinapattern sa atin ng Holy Spirit. Yung Holy Spirit, pinapattern sa atin yun na for us to be conformed to the image of the perfect image of God, the image of the Lord Jesus Christ. Kaya sinabi, sa sanctification, pag may union na tayo kay Christ, lalago tayo. Ano yung image ng Bible? Vines and branches. Kapag nakadugtong ka kay Jesus, saka ka mamumunga. Pag hindi ka nakadugtong kay Jesus, ipangsisiga ka. Yung mga walang bunga. Sabi yan sa John chapter 15. So, pakibasa yung John chapter 15. Sa likod naman. Joel, pwede pabasa. 15:5. Yung nasa copy na. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Amen. So, nakita nyo yun? If we are in Jesus, and Jesus is in us, yun yung tinatawag na nakakabit kay Jesus, may union sa Kanya. Yung may union sa Kanya, sila yung mamumunga ng spiritual fruits. Yung fruit of the Spirit. Love, joy, peace, long-suffering, meekness, kindness, gentleness, self-control. Iyan yung bunga ng pagdudugtong sa Panginoong Hesukristo. At sila lang na may pakipagdugtong kay Jesus, totoong conversion ang mamumunga ng ganito. Yan din ang sinabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 4 at 5. Now, pwede tayo matapos dito pero dinugtong ko na lang yung glorification. Yung glorification, ito yung kapuspusan ng lahat ng mga pagpapala. Sa usapin ng glory, sa walang hanggan na to. Kapag dumating na si Jesus dito, bumaba na ulit siya, nag-second coming na si Jesus, ipe-perfect niya na lahat yung blessings. Kasi natatanggap natin yung blessings na yon, pero hindi pa fully natin na enjoy sa consummated form nun. Kaya may mga verse na nakalagay na we should suffer first here before glory later. Dahil si Jesus ay nag-glorify. May mga misconception kay Jesus nung na-resurrect siya. Parang iniisip nila, nung nagkatawang tao si Jesus, tumigil siya sa pagka-Diyos. Tapos nung nabuhay na muli si Jesus, naging Diyos ulit siya. Hindi ganon hindi yung tinuturo ng Bible. Nung nagkatawang tao si Jesus, nanatili siyang Diyos, pero naging totoong tao siya. At nung nabuhay na siya muli, nag-glorify yung pagkatao niya. Naluwalhati yung pagiging tao niya. Kasi hindi naman siya tumigil sa pagka-Diyos.
Hindi pwedeng tumigil ang Diyos sa pagka-Diyos. Si Jesus sa kanyang pagkatao ay nag-glorify. He is a glorified man in his manhood. Perfect Lord of glory. At tayo bilang mga Kristiyano, tayo rin ay mag-glorify katulad ng nag-glorify si Jesus. Isipin nyo na lang yung repercussion nun kung naging Diyos si Jesus sa resurrection. Magiging Diyos din ba tayo dahil may union tayo with Christ? Yun yung problema, no? Sa mga cults, magiging Diyos daw tayo. Pero saan nakaugat yun? Sa union with Christ. Hindi naging Diyos si Jesus after resurrection. Therefore, hindi rin tayo magiging Diyos after resurrection dahil hindi siya tumigil sa pagka-Diyos. Ang blessing na makukuha natin ay yung blessing ng glorified humanity ni Jesus. Tayo ay peperpektuhin sa perpektong pagkatao. Perpektong maluwalhating pagkatao. Kaya ang sinabi sa mga passages natin, Romans 8:17, rest pwede mabasa. Romans 8:17, yung nasa ano. Tapos later si CJ, ikaw dun sa Romans 6:5. Romans 8:17. Amen. So, sinabi doon Romans 8:17, kung nag-share tayo sa suffering ni Christ, tayo ay mag-share sa glory ni Christ. Hindi yun God's glory. God does not share His glory. Hindi sinashare ng Diyos yung glory niya. Yung glory na makakamtan natin ay yung blessing ng glorification ng humanity ni Jesus. We share in His suffering here, suffer with Christ, be glorified with Christ. Romans 6:5, CJ. For if we have been united with Him in a death like this, we shall certainly be united with Him in resurrection. Amen. Sa Philippians din, sinabi, we will have a body like Jesus. Yung resurrected body ni Jesus, magkakaroon tayo nun. Ang sinabi dito sa Romans 6:5, maging may pakikipag-isa tayo sa kamatayan niya, tayo magkakaroon ng pakikipag-isa sa pagkabuhay niya. So, mga final thoughts na lang, may mga kinalaman to. Etong mga topic na to, pwedeng in its own topic siya, lecture siya. Pero, isipin natin yung incarnation. Sinabi ng mga theologians na ito yung isa sa pinakamalaking milagro na ginawa ng Diyos. Ang pinakamalaking milagro na ginawa ng Diyos ay ang Diyos ay nagkatawang tao. Yung walang hanggan ay pumasok sa oras. Walang hanggan siya. Pumasok sa loob ng oras. Siya na pinakamakapangyarihan sa lahat ay naging sanggol na kailangang bitbitin at alagaan. Siya na alam ang lahat ay kailangang turuan ng salitang mama at papa. Siya nagpo-provide sa lahat ay kailangang subuan at pakainin at patahanin. Yun yung glory ng incarnation na hindi natin maaarok yung kaluwalhatian, magandang kaluwalhatian. Pero dito pinapakita sa incarnation pa lang na meron ng union. Yung Diyos ay nakipag-isa sa pagiging tao natin. He became truly man. Naging totoong tao si Jesus. Si Jesus, ang Diyos ay totoong ipinanganak, tumapak sa lupa kung saan tayo tumatapak. Hininga yung hangin na hinihinga natin. Kumain ng mga pagkain na nandito rin sa mundo. Yan yung kaluwalhatian. Naging tunay na tao si Jesus. And wala pa yung union with Christ na blessing, meron ng kakaibang maluwalhating pagpapala na isipin natin na bumaba yung Diyos sa kalagayan natin. Ano pa? At ginawa niya yung incarnation for salvation. Yung church, alalahanin natin na yung union with Christ ay meron ding sense ng corporateness. Binanggit natin yung marriage, di ba? Husband at wife ay magiging isa.
Si Christ at ang church ay magiging isa. Kaya ang word ng Bible, ang church ay bride, asawang babae. So, hindi ako bride ni Christ. Hindi ako bride ni Christ. Ang church ang bride ni Christ. Hindi ito usapin ng individuals. Usapin ito ng corporate. Kaya niroromanticize nung iba yung pagiging bride, na yung mga lalaki daw bride din. Hindi. Ang church, ang bride, corporately, bilang iisa, universal church. Tayong isang buong church ang bride ng Panginoong Hesukristo. Kaya hindi sinasabi maging feminine yung mga lalaki. Hindi tayo tinatawag na maging babae. Hindi tayo tinatawag maging feminine. Sinasabi lang na ang church ay may blessing ng pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo. Number 3, I think ito related dun sa question ni Sir Manny kanina, dun sa usapin ng union with Christ, na naalala ko, paano natin mapapatunayan na may union tayo with Christ? Sineselyohan ito ng sacraments. Hindi lang tayo nagsasabi, Christian ako, therefore Christian ako. Hindi. Ang nagseselyo at nagpapatunay na Kristiyano tayo ay ang sakramento ng bautismo at ng banal na hapag. Kaya hindi lahat binabautismuhan, ano? Hindi lahat basta-basta. Hindi tayo naniniwala na ibabaptize na lang. Gusto mo, tara. Hindi. Papatunayan pa yun. Kikilatisin, kikilalanin. Totoo bang yung sinasabi niyang pagka-Kristiyano ay credible? Meron ba yung katotohanan? Kaya sa mga ibang churches, baro-baro na lang magbaptize. Kasi paramihan, no? Para lang may ma-report na maraming binaptize. Hindi yan ang goal ng Bible, hindi yan ang goal ng Diyos. Ang sinabi, make disciples and baptize them. Ang ibabaptize ay totoong disciple. Hindi baby, hindi kung sino-sino, yung totoong nagpapahayag na may katotohanan na sila ay Kristiyano, yun ay selyo na may union na sila with Christ. Pag binautismo ng isang tao, isang makasalanan, nagpapakilala siyang may pagsisisit pananampalataya, sinasabi, may pakikipag-isa ka na kay Jesus. We agree na meron kang pakikipag-isa kay Jesus. Ganon din, pinapatunayan ito, reassured in the Lord's Supper. Kapag tumatanggap tayo ng tinapay at alak, ito'y katawan at dugo ni Jesus, pinapatunayan na may pakikipag-isa tayo sa Kanya bilang mga mananampalataya. So, again, another topic na itong tatlong to, pero bigyan lang natin ng preview na ito ay pwede natin pag-isipan tungkol sa pakikipag-isa kay Jesus. So, doon po nagtatapos yung lecture natin. Any question or comments? Tulog na. Sige, upo na lang. Siya na lang. Doon sa, ginamit ni John Murray, Colossians 1:26-27, ang sabi niya doon, union with Christ is mystical because it is a mystery. And the second question is, ano yung relation ng death ng mga believers doon sa union with Christ? Yun lang. Colossians 1:20. Hindi na yan. Colossians 1. Colossians 1:26. Ginamit ka ni John Murray, sabi nga yung union ng with Christ ay mystical dahil okay. Mystic. Gusto lang paano yung pagkakagamit ng term na mystical. Thank you. Wala dito yung word na mystical sa verse, pero sinabi dito sa Colossians 1:27, to them God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ in you. So tama naman na mystery yun. Perhaps yung sinasabi niya na mystical ay sa paraan na hindi natin maiintindihan. So iniisip ko, interchangeable niya ginagamit yung mystical at mystery. Hindi natin pwedeng maarok kung paano totoong nangyari yun, kung paano yung itsura nun, kung paano totoo siya, pero beyond siya sa grasp ko. Kasi totoo siya, pero paano? Yun yung hindi natin kayang sagutin kasi. So,
Ang naisip kong image din dito, yung marriage. Kasi yung lalaki, asawang babae, isa na talaga sila. Pero, pag tinignan mo yung mag-asawa, asan yung isa? So, mayroon dun sense ng mystery na sa harapan ng Diyos ay talagang isa na. Yung union natin with Christ ay totoong isa na, pero hindi siya nakikita carnally. Pag tinignan lang natin sa carnal na senses, carnal na mata, hindi siya madidiscern. Madidiscern lang siya by faith. So, madidiscern yung union with Christ na may bagong yung mga effect na ng sanctification, doon na siya madidiscern. So, tingin ko yun yung, hindi niya ibig sabihin na may, parang spiritist, pag mystical kasi ang tingin natin, New Age, gano'n. So, dahil theologian siya, tingin ko hindi niya elaborate. Pero hindi natin iisipin na yun yung point niya. Hindi yun yung point niya na parang katulad ng mga New Age, mga spiritista na gumagamit ng word na mystical. The second is yung namatay ng believers, ano yung magiging explanation niya regarding sa unions? Meron bang pagsaseparate ba or any relation sa lahat ng believers sa unions? Pag namatay na yung believers, ano yung magiging itsura ng union dito kay Christ? Kasi yung pinag-usapan namin ng union with Christ, possible yung buhay tayo na hindi na... Okay. Ang isang naisip ko dun ay yung sinabi ni Paul sa Corinthians saka sa Philippians, to be present with the body is to be absent in the body is to be present with the Lord. Sa Philippians 1:21, sabi niya, to live with Christ and to die is gain. Sabi ni Doug Wilson, pinaraphrase niya yung Philippians 1:21, to live is Christ and to die is to have more Christ. Kaya siya better. Kaya to die is gain kasi mas kasama mo na si Jesus. So, pag sa death ng believers, kaya sinasabi na hindi siya masaya sa paningin natin, pero sa totoo, better siya. Dahil mas makakasama na natin yung Panginoong Jesus. Hindi na romanticize na gusto ko nang mamatay. Hindi ganon. Pero better siya dahil mas makakasama na natin yung Panginoong Jesus in a better sense. Hindi pa full, hindi pa complete, wala pang resurrection. Pero in a more united sense kasi wala na yung kasalanan. Ang pumipigil lang dun sa sense natin ng union natin with Christ ay yung remaining sin natin. Pero upon death, tapos na yung sin, nandun na nasa intermediate state na tayo, meron tayong mas, ayoko sabing full kasi hindi pa full pero better na communion sa Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ni Jesus sa John 17 sa high priestly prayer, I desire that they will be with me. Sabi ni Jesus, panalangin niya daw yung mga disciples ay makasama niya na. Sabi ni Mark Jones, sinasagot daw yun ng Ama sa tuwing may namamatay na believer. Kapag pumanaw isang believer, yun ay sagot sa prayer ni Jesus dahil magkakasama na si Jesus at yung believer at makikita nila yung glory ni Jesus. So, malungkot ang death ng believers, lalo na sa paningin natin, pero in the ultimate sense, yun ay better, yun ay mas glorious dahil yung union kay Christ ay mas experience na dahil wala nang sin. Kasi after nung din wala akong makita kanina. Tama. So, pero yun yung communion with Christ. Union para sa communion. Other question? Joel muna sa kasi muna. Plus, clarification lang po. Hindi ko pala ako nakatanong na po kanina. Yung union with Christ dahil hindi pa siya fully consummated kasi hindi pa siya buwabay. Tama po ba akong isipin yun? Yes. Na parang dahil bride din ang tawag sa church. Kumbaga hindi pa talaga, kasi hinihintay natin yung wedding banquet sa glory.
tama po bang isipin na betrothed tayo kay Christ? And then yung next question ba, in application ba, pwede bang i-apply yun sa marriage na yung isang couple na seeking to get married, ang status nila is being betrothed? Yes. Yes. Totoo yun na may sense na betrothed tayo kay Christ, pero may sense din na married na tayo kay Christ. So, pero yung word kasi ng New Testament, more on betrothal. Kasi katulad ng sinabi ni Paul dun sa ibang mga epistles na he wants to present us as a virgin, pure sa Panginoong Jesus para pagdating niya ay magkakaroon ng pag-isa. So may ganong sense. May mga words din sa New Testament na marriage supper of the Lamb. So yun yung marriage. Pero may truth yun, generally true yun, pero true rin na ang church ay wife ni Christ at si Christ ay husband. So either way, totoo yun. So may kinalaman ba yun sa marriages dito, betrothal dito? Yes. Kaya hindi tayo naniniwala officially sa church na merong status as boyfriend, girlfriend na walang planong magpakasal. Ang status lang ay single at married, dalawa lang. At sa mga single, either single na single o betrothed na single. Ang word natin ngayon ay engaged. Wala dapat na may relasyon na hindi engaged. Yung mga magkarelasyon ay engaged agad. Ganun yung pattern ng Panginoong Jesus. Ganun yung pattern ng Israel before. Ganun yung pattern na tinuturo ng Scripture, betrothal agad. At yung betrothal na yon ay big deal. Hindi yung betrothal na pwede ka umatras, pwede ka umano. Hindi ganon. So hindi ganon ang tinuturo ng Scripture dahil mismo sa pattern ng Diyos kay Christ dun sa gospel. At ang pinaka-point nun ay yung marriage. Ang point ng betrothal engagement ay yung marriage as pattern of Christ. Follow. Actually, mas ikaw question naman. Pero thank you sa clarification. Sige, at saka si Monica. Ay, tuloy mo. Saka kay Monica. Mas yung sa 1 Corinthians 7:14, sabi kasi doon, the unbelieving wife or the unbelieving spouse is being sanctified ng unbelieving spouse sa 1 Corinthians 7:14. Sabi mo na lang po, for the unbelieving husband is made holy because of his wife, and the unbelieving wife is made holy because of her husband. Otherwise, your children will be unclean, but as it is, they are. Paano po yung pas dapat tignan in relation with union with Christ? For example, unbeliever ako, tapos may asawa na ako, tapos naging believer ako. Parang, paano ko titignan yung marriage namin na one kami ng wife ko, pero di union ako with Christ. Parang, siguro clarification lang din sa paano ko titignan dapat yun. If I'm a new believer, tapos unbelieving ko yung wife ko. Huwag maging unbelieving yung wife mo. Anyway, theoretical lang yun. Kaya dito sa usapin ng 1 Corinthians 7:14, ito unequal yoking, pero hindi intentional. Kunyari, dalawa silang unbeliever, tapos naging Kristiyano yung isa, ano nang gagawin dapat? So, kaya pinag-uusapan dito na yung husband ay magiging holy dahil doon sa gospel na meron yung wife. Kaya tinatawag silang holy, hindi dahil believer na sila, hindi Kristiyano ako, yung asawa kong Kristiyano, hindi ay magiging Kristiyano dahil Kristiyano ako. That's not how it works. Pero may influence ako ng gospel sa kanya, may influence tayo ng gospel sa mga bata. So, yun yung meron doon. Now, doon sa, ano yung pinaka-main question? Ano yung relationship ng union ko kay Christ sa union ko sa asawa ko? For clarification. Yun yung ini-image. Ini-image ng union natin kay Christ, yung union natin sa asawa natin. Yun lang. Hindi ko alam kung paano ko saan ko dadali na direction yun eh. Okay, sige. Follow up mo na pag may naisip ka. Sige, Monica. Yung sa tanong po ni Sir PJ kanina, naalala ko lang po yung sa Psalm 116:15. Kaya po ba sinabi dito na precious in the sight of the Lord is the death of His faithful servants?
Sorry, Psalm Psalm 116 verse 15. 116? Verse 15. 116 verse 15. Okay. Actually, dahil may mga funerals tayo na ginaganap before, isa to sa mga naisip kong i-preach. Kasi ang normal na interpretation dito ay parang masaya yung Diyos pag may namatay na Kristiyano. Hindi normal, parang normal na dating. Kaya lang, nung inaaral ko siya, sinasabi lang doon na mabigat sa Diyos kapag may namatay na Kristiyano. It's a heavy thing. Hindi siya magaan, hindi siya wala lang. Kaya sinabing precious. Yung preciousness ay yung gravity. Kasi yung sa context nito, niligtas si David ba to? Perhaps si David to. Yung ilang beses siyang niligtas ng Diyos doon sa mga na hindi siya namatay. Niligtas siya ng Diyos. Kaya naging ang ano sa kanya, sa buhay natin, precious yung buhay ng believer sa Diyos in life at precious sa mata ng Diyos in death. Parang mabigat yung lahat ng buhay ng Kristiyano para sa Diyos. Walang buhay yung Kristiyano na hindi mabigat para sa Diyos. Walang tingin yung Diyos sa buhay ng Kristiyano na bara-bara lang, trivia lang. In life, mabigat yun para sa Diyos. In troubles ng Christian, mabigat yun para sa Diyos. In their death, it is also heavy. Kumbaga, hindi yun trivial. Hindi yun parang wala lang, kunin lang kita. Hindi, it's very serious yun sa harapan ng Diyos. So, hindi ko lang masabi na direct ito na kasi madalas ako kinakot pag may namamatay na Christian. So, pero ngayon, nung naaral ko na siya, hindi ko siya masabi agad unless mapag-aralan ko pa further na hindi sinasabi na uy, buti na lang namatay siya. Hindi ganun eh. Sinabi, mabigat para sa Diyos maging yung kamatayan ng mga believers. It is glorious, but it is heavy. Follow. May ginamit din kasi si John Murray, parang nakakandaan ko ang sinabi niya ron, yung ginamit na yung ginamit na Christian, yung model. Yung parang yung separated element daw, still daw precious pa rin in the sight of the Lord. Hindi mo sa kagam, nakatatak na ako yung sabi ni John Murray, yung sa pagkamatay at saka hindi. Ayan. So, kung meron pa? Meron pa po? Question or comment? Sige, let's pray. Ama namin, maraming salamat po sa pag-aaral tungkol sa pakikipag-isa namin sa Panginoong Hesus. Nihiling ko po ang pagpapala nyo na magkaroon kami ng greater awareness at consciousness para dahil sa binigay niyong biyaya sa amin ng pagkipag-isa sa Panginoong Hesus. Turuan niyo po kami lalo, O Diyos, na lumalim pa sa pagkakilala at pagkaalam namin sa pagpapala na meron na kami kay Jesus. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy Lord's Day po. So pwede na po tayo.